Oh, ito mga kabisdak, breaking news po ito. Tinuluyan na pong i-expelled si Kong Kiko Barsaga bilang isang kongresista ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Sa botong 265 na yes to expelled at 14 naman yung no at wala yung nag-abstain. Alam niyo po, si Kong Kiko Barsaga ay representative po ng Cavite 4th District eh. Binoto po yan ng mga constituent niya dyan sa kanyang distrito. Ngayon ay pinatalsik lang po ng 265 ng mga kongresista. Ano kaya yung pinakamabigat na reason dito? Sa akin, wala na eh. Pamumulitika na po ito. Dahil alam po natin si Kiko Barsaga ay matindi po bumatiko sa gobyernong Marcos. Lalo na po sa mga buhaya dyan sa Kongreso. Kaya siguro ito na yung ginawa ho nila. Sa dami-dami kasing buhaya dyan sa Kongreso, si Kiko Barsaga ay sulo. Talagang ginagago. Pero ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, wala na, hindi na maganda ang takbo ng politika. Masyado ng mga abusado, yung mga nasa gobyerno ngayon, mga kongresista, senador pareho, Senado at Kongreso, puno ng mga abusadong mga politiko. Kaya dapat para sa akin, i-abolish na lang po itong Kongreso at Senado kasi panggulo lang naman ng mga animal na yan. Pag si Vice President Inday Sara magiging presidente, i-abolish na yung Senado at Kongreso. Maraming mga mayayabang, maraming mga abusado dyan. Mantakin mo, binuto po ito ng taga Dasmariñas, Cavite, 4th District dyan sa Cavite. Hinusgahan lang ng 265 na mga buhaya, anak ng kagwang. Parang ito rin po yung mga buhaya na bumoto kay Vice President Inday Sara na ma-impeach dyan sa Kongreso. Utik. Talagang there will be a deal reckoning. Bawin na lang kung Kiko Barsaga sa 2028 election. Kahit na na-expelled itong si Kiko Barsaga sa pagkakongresista ngayon sa 20th Congress, pwede pa rin po siyang tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Dahil ang makapagsabi lang po na hindi ka na pwedeng tumakbo ay ang Korte Suprema lamang. Pero para sa akin, dapat dumulog sa Supreme Court itong si Kiko Barsaga sa ginawang pang-aabuso sa kanya ng mga buhaya dyan sa Kongreso.